bakit po humahantong sa ganito na nagtitiis na lang yung babae sa pananakit ng asawa? Yes, oo, tama yun, Ma'am Tin, no? Kasi maraming reasons ito kung bakit sila nagsistay on doon sa relationship. Number one, lalo na kung may mga anak involved, Yeah. ang ano nila, iniisip nila is kung first time na nangyari, pwedeng, or kung konti pa lang, no, na instances na nangyari, ang iniisip nila is maaari pang magbago. Kasi Yun. meron tayong, kung may ganito kasing intimate partner violence ang tawag namin dito or domestic violence. Yeah. Meron siyang parang cycle na may violence and then nafe-feel no ng victim like the mother for example dito na halimbawa lang no, na nag-apologize for example yung kanyang asawa or yung kanyang kasama, then with that apology ngayon so naiisip nila na pwede pang magbago, hindi ito mauulit, and then the cycle continues no kasi maaring mauulit siya. Tapos pag umabot naman sa ganun, iniisip nila yung kanilang children na gusto nang i-preserve no yung kanilang family. So yung pagkaroon ng mga anak is also a major factor kung bakit sila nagsistay on. Another is yung fear, takot, Ma'am Tin, Sir Julius. May takot also kasi sometimes may impact kasi yun pag paulit-ulit na nangyayari yung domestic violence or intimate partner violence. Na ano na sila, nagka-create na to, nagkukos na siya ng emotional changes, no? Emotional impact effects sa kanila. Like for example, they feel guilty kasi pag minsan kasi ang perpetrator nitong violence na to they make the partner feel na sila ang may kasalanan kung bakit sila ganito. Gaslighting. So, Gaslighting. yes, Oo. gaslighting. So parang napapaisip din sila na ako bang may mali, ako bang may kasalanan, kung ganito ba sana hindi na mangyayari ito. So meron silang ganoon, bumabagsak ang kanilang self-esteem. Sometimes na Parang ano, no? Doc, parang in this case, ang sinasabi ng lalaki, umalis ka kasi nang walang paalam, kaya ako nagalit. No, parang gano'n, no? Kaya kita sasaktan dahil hindi ka nagpaalam sa akin. Yun, parang pinapasa niya doon sa babae yung kasalanan. Yes, kasi pinapa-feel nila na sila ang may kasalanan. So parang and ang impact nito doon sa victim is mag-iisip siya ngayon, no? And it can affect yung kanilang tingin sa kanilang sarili. Mag-double think sila ngayon na ako nga ba ang reason kung bakit nagkakaganito yung aking asawa or partner. At aside from that, nagke-create ito ng takot also not just for herself but for the children. Again, very important kasi yung children. Na kung aalis ba ako, kung aalis kami, mawawalan na ng control ngayon over them, over her, yung kanyang partner. So, baka may mas masama pang mangyari. Kasi ito kasi nangyayaring violence, meron kasing power imbalance nafe-feel ng perpetrator ng violence na may control sila. So, as long as nandyan yung control, parang ang victim is, sige lang, parang i-maintain lang natin to para hindi siya mas lalong ma-agitate, mas lalong maging aggressive. Kasi nararamdaman pa ng perpetrator ng victim na may control pa sila. Hindi kaya Doc? Aalis. Hindi ba yung personality niya kapag di siya nakainom? Baka kapag di siya nakainom ay Very loving. malambing siya sa asawa niya, di ba? Masipag siya magtrabaho. Kaya parang kumbaga tanggap na lang nung asawa na hindi, mahihimasmasan din ito. Malalampasan din namin ito bukas, okay na kami uli. Parang ganun ba yun? Correct. Yes. Kasi may sa cycle kasi na yun, nag-apologize talaga sila at nangangako na hindi na uulit. Yun lang, nagiging vicious cycle din siya kasi mas nafe-feel kasi nung perpetrator na kontrolado niya. Mas siya yung may in control of the partner niya or sa asawa. Para doon sa mga sinasaktan ng kanilang mga partners, ang always priority natin is safety. Safety is always the priority. Make sure natin na tayo ay safe sa ating mga own tahanan. No? So kung meron mang any form of violence na nangyayari, mas maganda meron tayong identified na individual kung saan siya kaagad ang nalapitan natin, tatawagan kaagad natin siya. So at meron tayong mga safety measures already in place. So yun ang tinatawag namin, Ma'am Tino, na parang prepared tayo kung may ganong mangyayari ulit, may tatawagan, emergency number, be it a family member or friend, trusted individual, meron tayong go bag na yung nandun na yung mga things natin at alam natin na pag talagang kailangan tumakbo, umalis ay gawa na natin lahat ng paraan to keep ourselves and our children safe always from any form of harm. Kasi it's always an emergency pag meron ng any form of violence in the home.